Napakagandang paksa po yan. Kapag na-appreciate po natin yung aral, yung turo ng Panginoon, makikita mo na hawak mo, kapatid, yung susi. Pakisabi nga sa katabi mo, nasa iyo ang susi. Nasa iyo susi. Pag naintindihan mo ito, nasa iyo susi. Gagamitin ka ng Diyos. Sabi mo sa Kanya, gagamitin ka ng Diyos. Magpapayaman ka ng tao. Oo, totoo po. Magpapayaman ka ng tao dahil sa evangelism, mabibigyan mo sila ng pagkakataon na magkaroon ng mansyon sa kaharian po ng Diyos. Diba? Pag nagkaroon ka ng mansyon sa kaharian ng Diyos, ikaw na pinakamayaman. Ikaw na pinakamayamang tao sa buong mundo. Praise God. Gagamitin ka ng Panginoon magbago ng buhay. Pakiulit nga sa katabi mo, sabihin mo sa Kanya, gagamitin ka ng Diyos. Magbago ng buhay ng maraming tao. Gagamitin ka ng Diyos. Hallelujah. So, why and how to evangelize? Yan lang po yung ating subject. Ano ba ang evangelism? Paano ba natin ito gagawin? Paano natin ito i-execute sa practical na paraan? No po? Ang evangelism, ang sabi po dyan, evangelism is the spreading the Christian gospel by public preaching and personal witness. Pag sinabi po palang evangelism, ini-spread natin yung salita ng Diyos through public preaching, publicly. Pwedeng sa bus, pwedeng sa LRT, sa tren, sa barko. Gagamitin ka ng Panginoon publicly at isi-share mo sa mga tao yung salita ng Diyos o kahit personal witnessing sa kaibigan mo, sa ka-office mo, sa ka-batch mo, gagamitin ka ng Diyos. Hallelujah. Alam niyo po, sa evangelism po, mawawala po yung pagiging mahiyain po natin dito. Sino po dito medyo mahiyain? Tanungin mo siya, mahiyain ka ba? Mahiyain ka? Sabi mo, hindi halata. Hindi halata. Pero sa totoo lang, mahiyain po tayo. Karamihan po sa Pilipino, mahiyain. No po, totoo po yan. Pero sa pag-i-evangelize po natin, sa pag-i-spread natin ng Word of God, nagkakaroon tayo ng courage, nagkakaroon tayo ng boldness, tumatapang tayo, nawawala yung pagiging mahiyain. Kaya pagdating sa school, na-apply natin sa mga presentation, sa mga thesis natin, sa pagdi-defense ng ating mga thesis. Sino po dito nagamit niya po ang evangelism sa kanyang pag-aaral? No po, totoo po yan, kahit po sa pag-a-apply ng trabaho, ibang-iba kapag naging mahusay ka mag-evangelize kasi pagdating sa pag-a-apply mo ng trabaho, iba yung kumpiyansa mo, hindi ka natatakot sa tao. Nawawala yung stage fright, kahit pagsalitain ka sa entablado, pagsalitain ka sa maraming tao, ako po, mahiyain po ako, pero nawala po yung pagiging mahiyain ko po sa evangelism. Okay, tanongin mo yung katabi mo, handa ka na bang mag-evangelize? No, mag-i-evangelize tayo. Hallelujah. Hallelujah. Actually po, kapag naintindihan po natin yung biblical doctrines po natin, ito po kasi yung series natin, no? Balikan po niya yung heaven and hell, balikan niyo po yung assurance of salvation. Pag naintindihan mo yan, sa puso mo ang mga salita ng Diyos, makikita mo yung halaga ng evangelism. Talagang hindi ka papayag na may tao na mapahamak. Talagang gagawa ka ng paraan para madala mo sila sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Why we need to evangelize? So, tuloy na po natin. Why we need to evangelize? Bakit ba natin kinakailangan pang i-share ang Panginoon, ang salita ng Diyos? Bakit hindi na lang, pabayaan na lang natin sila, malaki na sila eh. Matanda na yung mga yan, alam na nila tama at mali. Hayaan na natin sila kung ayaw nila kay Lord, kung ayaw nilang maglingkod, pabayaan na natin. Pwede po ba yun? Hindi po pwede. Hindi po pwede. Napakaraming reasons, valid reasons kung bakit gusto natin i-evangelize sila. Hindi pwedeng wala tayong pakialam. Hindi pwedeng hahayaan natin silang
ng ganun na lang, gagawa at gagawa tayo ng parang kasi we care for them. We love them. Sino po dito nagmamahal sa mga kaibigan? Nagmamahal sa pamilya? Kaya gagawa tayo ng paraan. Amen. Amen. So, ito po isa sa dahilan why we need to evangelize. Number one, ang sabi diyan, it is a command from the Lord. Utos siya ng Panginoon eh. Dahil Lord mo siya, Panginoon mo siya, Master mo siya, Adonai mo siya, siya may-ari ng buhay mo. Siya nagdadrive ng buhay mo. Siya naghahari sa puso mo. Abay, susundin mo siya. Mark 16:15, ang sabi diyan, humayo daw tayo sa buong sanlibutan at ipangaral natin ang mabuting balita. Sino po dito dating Marites? Meron mo bang dating Marites dito? Dating Marites? Salamat sa Diyos kasi nung binago tayo ng Panginoon, hindi na buhay ng mga may buhay, yung kinukwento na natin. Ang kinukwento na po natin, yung mga buhay na pinagpala. Amen. Buhay na pinagaling ng Panginoon. Buhay na binago ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Good news na. Mabuting balita na yung sinishare natin. Hallelujah. Purihin ang Diyos. It is a command from the Lord kung bakit natin ito ginagawa. And number 2, heaven and hell are for real. Tunay po ang langit at ang impyerno. Hindi po ito kathang isip. Hindi po ito gawa-gawa. Seryoso po ito. Kaya naman tayo po ay hindi titigil. Hindi tayo mapapagod. Hanggat may nakikita tayong buhay na binabalot ng kadiliman, winawasak ng dyablo, hanggat may mga nakikita tayong mga kabataan na walang direksyon, hindi tayo titigil. Hanggat may mga nakikita tayong tao na naaalipin, nabibilanggo ng kung ano-anong mga kasalanan, mga bisyo, pakisabi sa katabi mo, hindi tayo titigil. Hindi tayo titigil, hindi tayo magsasawa. Dadalhin natin sila sa Panginoon. Kasi gusto natin na pagkatapos dito ng buhay sa mundo, sino dito gusto natin na sama-sama tayo doon sa Panginoon sa langit? Walang maiiwan. Titigan mo yung katabi mo, huwag ka magpapaiwan ha. Huwag ka magpapaiwan. Lahat tayo, magsasama-sama tayo doon sa kaharian po ng Diyos. Palakpakan nga muna natin ang Panginoon! Kaya kung ikaw ay inanyayahan sa lugar na ito, may layunin ng Diyos. Sa dami-dami ng in-invite namin, ikaw ang nayaya. Hinipo ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Para ka sa Diyos. Amen. Hallelujah. Ano ba po ang dahilan why we need to evangelize? Number 3, we are accountable to God. Malaki pananagutan natin sa Panginoon. Sabi po ng Ezekiel 3:18, kapag hindi natin sila pinagsabihan, hindi natin sila binigyan ng warning, hindi natin sila pinangaralan ng salita ng Diyos, mapapahamak sila pero pananagutan po natin sila. May pananagutan ka sa mga kaibigan mo. May pananagutan ka sa mga kasama mo sa trabaho. May pananagutan po tayo sa mga tao na nagtatrabaho sa atin. Kaya gawin natin ang lahat ng paraan para madala natin sila sa Panginoon. Amen. Para pag nagkaharap-harap na sa Judgment Day, hindi nila po tayo sisisihin na, ay, Lord, hindi niya kami sinira ng Word of God. Hindi kami in-invite. Hindi kami niyaya sa church. Birthday ni Pastor Leo, hindi kami niyaya. Yayain mo, kapatid. Yayain natin sila sa gawain ng Diyos. Amen. Kasi may malasakit tayo, may pakialam tayo, at ayaw natin sila mapahamak. Amen. Praise God. Ano pa po? Ang sabi po diyan, why we need to evangelize, ito po gusto ko, God's power is at hand in mission. Alam niyo po ba mga kapatid, pag nagsishare tayo ng Word of God, yung kapangyarihan ng Diyos, yung blessing ng Panginoon, dumadaloy dyan. Nandyan ang pagpapala ng Panginoon. Sino pong agree dyan? Taas ang kamay. Nandiyan po yan, makikita sa Word of God. Ang sabi po sa Romans 1:16,
Hindi ko ikakahiya ang pangangaral. Pakisiko yung katabi mo, huwag kang mahiya. No? Mahiya tayo sa paggawa ng kasalanan, mahiya tayo na ikahiya ang Panginoon. Pero ang sabi ng Romans 1:16, hindi ko ikakahiya ang pangangaral ng salita ng Diyos, ng mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos na magligtas sa mga tao, magbago sa mga tao. Pakisabi po, wow! Grabe mga kapatid, pag nag-share ka pala ng Word of God, may power na dumadaloy sa'yo. Meron pong isang babae, nag-preach po siya sa loob ng bilangguan. Alam mo, yung tao na nasa bilangguan na yun, nagbago ang buhay. Ngayon, pastor na. Hindi lang pastor, bishop pa po. Bishop po namin. Pero mo, babae, ginamit ng Panginoon para mag-share ng Word of God. At yung puso ng tao na yun, talagang binasag ng Panginoon, hinipo ng Diyos. Kaya huwag mo sabihin, ay, sino ba ako? Bata lang ako, babae lang ako, kulang ako sa training. Hindi po. Gagamitin ka ng Diyos. Gagamitin ka ng Diyos. Alam niyo po ba, pag nag-share tayo ng Word of God, ang sabi ng mga matatandang Christians, pag nag-share tayo ng Word of God, bumababa yung mga angels ng Panginoon, tapos kino-comfort yung mga tao. Yan. Sabi mo sa katabi mo, may angel na nagko-comfort sa'yo. Ha? Tinatapik-tapik ka, sinasabi sa'yo, makinig ka maigi, 30 minutes lang yan. Makinig ka maigi, pagpapalain ka ng Diyos. Kaya naniniwala po ako pag nag-share tayo ng Word of God sa katrabaho natin, sa mga kaibigan natin, may kapangyarihan ng Diyos. May angel ng Panginoon na tumutulong sa iyo. Pakisabi po, praise God. Hindi ka lang nag-iisa. Sinasamahan ka ng Diyos. At kung naniniwala ka na sinasamahan ka ng Diyos, palakpakan natin siya bilang papuri. Bilang pasasalamat, palakas sa palakpak. Mas malakas, pinakamalakas, na may kasamang pagpupuri. Hallelujah! May power yan, kapatid. Kapag nag-preach ka ng Word of God, mababago buhay nila, pagagalingin sila ng Diyos. Unti mo nga yung pinakamahirap na tao, subukan mo mag-preach ng Word of God. Pag susundin niya ang salita ng Diyos, biglang yayaman yan. Totoo po yan. Totoo po. May power ang Panginoon. Unti mo yung tao na ang daming kasalanan, ang daming bisyo, pag nag-share ka ng Word of God yan, dadalo yung kapangyarihan ng Diyos dyan sa tao na yan. Ako, grabe. Mababago ng Diyos yan. Magugulat ka na lang. Paano nangyari yon? Sabi ni Lord, walang imposible sa ating Diyos. Hallelujah. Yung pong nakaupo, nakatabi mo, yan po ay katunayan na may kapangyarihan ang Diyos. May kapangyarihan na dumadalo ang Diyos. Kasi kung sa sarili lang namin, hindi namin mapapaatin yan. Kung sa sarili namin, hindi namin mababago buhay niyan. Pero dahil mahal siya ng Panginoon, pinili siya ng Panginoon, may ginamit ang Diyos magpahayag. At kaya nung narinig niya yung kumilos ang Holy Spirit, he is converted. He was healed. Amen. Why do we need to evangelize? Ang sabi po dito, gusto ko po ito, God's provision will be present in mission. May provision. Pakisabi po, provision. Provision. Blessing. May blessing. Nakalagay po yan sa Mark 16:17 to 20. Ang daming pong provision nakalagay dyan. Nandyan ang covering, nandyan yung kapangyarihan ng Diyos, nandyan yung power of the Holy Spirit, nandyan yung pag nag-pray ka sa may sakit, pag nagpipreach ka ng Word of God, paggagalingin siya ng Diyos, paggagalingin sila ng Panginoon. Ang dami niyan. Napakarami niyan. Tandaan mo, pag nag-share ka ng Word of God, Acts 1:8, the Holy Spirit is in you. Sasamahan ka ng Diyos. Pansinin niyo po, bakit may mga tao, lalo-lalo na sa mga Christians, minsan magtataka ka, bakit may mga Christians na parang malungkot ang buhay? Yung parang madilim pa rin ang buhay. Parang negative pa rin sila. Alam mo kung anong reason? Hindi siya nag-i-evangelize. Hindi siya nag-i-evangelize. Kasi once na nag-i-evangelize ka,
pinapatapang ka ng Diyos. Pinapasaya ka ng Panginoon. Kaya, nagtataka po ako, sabi ko, bakit nakaka-encounter ako ng mga Christians na tinatamaan ng matinding kalungkutan, discouragement? Tanungin mo siya, nag-evangelize ka ba? Hindi nga ako nag-aatin eh. Hindi nga ako nagpe-pray. Nakuha po ninyo, kapag nag-share ka ng Word of God, ini-empower ka ng Panginoon. Ibe-bless ka ng Panginoon. Yes, yung tao na yan, gumagaling, pero ikaw din, gumagaling ka rin. Yung tao na yan, sineset free ng Panginoon, ikaw, sineset free ka rin ni Lord. Double-edged sword kasi ang Word of God. Pag tumama sa kanila, tatama sa iyo. Pag sinabi ng Word of God, pinahayag mo na sila ay pagagalingin ng Diyos, bumabalik sa iyo yung Word of God. Amen? Pag sinabi mo na God will bless you, God will provide your needs according to His riches and His glory through Christ Jesus, unahin niyo ang Panginoon, pagpapalay kayo ng Diyos. Alam mo, pag inunan nila ang Panginoon, pagpapalain, ikaw na nangangaral, pagpapalain ka rin. Amen? Amen? Kaya po, kami po ni Ate Chris, ang ating pong church, hindi po tayo naniniwala na para magkaroon ka ng church, kinakailangan i-divide yung church. Nakakalungkot po, marami mga churches ang nabubuo. Pag-aaralan mo yung history ng church nila, nabuo sila kasi nag-away-away, nahati sila sa dalawa. Ayaw po natin ng ganun. Nung nag-evangelize po kami ni Ate Chris, ang ginawa po namin, nagtiwala kami sa Panginoon na once na nag-preach kami ng Word of God sa mga mahihirap, sa mga makasalanan, sa mga nasa bilangguan, sa mga nasa kadiliman, pagliliwanagin sila ng Diyos. Amen. Pagagalingin sila ng Diyos, pagpapalain sila ng Diyos. Hindi natin kinakailangan manghati ng iglesia ng Panginoon. Okay? Parang ano po yan eh, parang hindi mo kinakailangan mang-agaw para magka-boyfriend. Nakakuha niyo? Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang mga agaw? Di ba pag mang-aagaw ka, para kang walang tiwala sa sarili mo. Wala kang tiwala sa ganda mo, wala kang tiwala sa itsura mo. Sino pong naniniwala na hindi mo kinakailangan mang-agaw ng boyfriend o girlfriend para lang magkaroon ng katipan? Di ba ang pangit nun, nagkaroon ka nga ng girlfriend, nagkaroon ka nga ng boyfriend, meron ka naman sinirang relasyon. Nasusundan po natin. Pero kung ikaw ay secured, may confidence ka, may tiwala ka sa Diyos, naniniwala ka na pagkalooban talaga ng Diyos yan, darating yang the one, darating yang si Mr. Right? Darating yang kalooban ng Diyos sa iyo. Amen! Amen! Ganon din sa pag-evangelize. Hindi mo kinakailangan na kukunin mo yung mga tao sa ibang church para dalhin sila sa church. Hindi. Pumunta ka sa mga unbelievers, pumunta ka sa mga nasa kahirapan, nasa kadiliman, may mga matitinding problema. Hanapin mo sila at kapag nag-share ka ng Word of God dyan, magtiwala ka, sasamahan ka ng Diyos. Sasamahan ka ng Diyos. Kasi para bang, halimbawa, nag-share ka kunyari sa yung bang Christian na maayos na buhay, okay na yung buhay niya, ano pang testimony yun, no? Anong lalabas na patotoo doon? Pero maghanap ka ng hirap sa buhay, maraming problema, maraming mabibigat na pinagdadaanan, doon mo makukonfirm na talagang totoo ang salita ng Diyos. Mas maganda sila pong i-reach out natin. Dahil totoo po ang salita ng Diyos, nasasamahan niya tayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! Praise God. Totoo po yan. Pakisabi nga sa katabi mo, hahayo na tayo. No, hahayo tayo para na tayo mga agila. Hindi mapapagod yung ating mga pakpak sa paghayo, sa pag-i-evangelize. Amen? Hallelujah. Now, punta tayo sa practical side.
Yung paano natin ito i-apply ngayon. Maraming reasons bakit tayo kinakailangan mag-evangelize, na isa-isa na natin yon. Utos to ng Diyos, may pananagutan tayo sa Panginoon. Huwag tayong matakot dahil sasamahan tayo ng Diyos. Andiyan ang provision ng Panginoon. Now, paano naman natin ito gagawin? No, paano natin ito i-execute? How to evangelize? Maraming way para mag-evangelize. Babasahin ko lang tong kapraso, hindi para sabihin sa inyo na gawin natin ito, kundi para bigyan lang kayo ng konting background. Evangelism pala yun. Mission pala yun. So ito yung mga sample ng pag-evangelize. Street preaching. Kami naranasan namin yan, street preaching. Nakikita niyo po yung mga nagpipreach sa palengke, may mga trompa. Abay, naranasan namin yan. Pero hindi kami nanghihingi ng offering. Nagpipreach lang kami. Evangelism po yan. Ano pa po? Crusade. Sino pong nakaabot po dyan, yung nagko-crusade? Crusade, ito po yung nagpipreach po yung pastor sa barangay, sa plaza, may sound system, magpapalabas po ng drama, magpipreach. No? Crusade. Meron din pong bus preaching. Naranasan po namin ang bus preaching. Nung nag-bus preaching nga kami, nagbigay kami ng parang 1,000 pesos doon sa konduktor. Tuwan-tuwa kami dahil lahat kami nag-preach. Pagbaba namin sa Cubao, palakpakan kami. Talagang overflowing joy naramdaman namin. At nalimutan po namin yung sukli namin. May sukli pa pala tayo. Nakakatawa. Biruin mo yung bus, naging parang worship service. Hallelujah. May nagpapatotoo, may nag-special number, may nangaral, may nagpatanggap. Grabe po. Naranasan po namin ang bus preaching, even sa LRT. Sa MRT, hindi ko pa naranasan. LRT. Sa LRT po, experience ko po dyan, habang nagpipreach ako, nalaslasan po ako dyan. Yung likod ko po na blade. Alam ni Sister Christian, kasi pagpunta ko sa church namin sa Pasay, wakwak na wakwak to, kita brief, kita ang legs. Nagpapatotoo ko sa mga kapatiran, purihin ng Panginoon. Ginamit ako ng Panginoon sa LRT. Tonto kayo mga kapatiran, may bumulong sa akin na elder. Pastor, tingnan mo naman dito mo, nalaslasang ka. Hallelujah. Kaya yung pinatahi ko po yun, talagang iningat-ingatan ko yun. Talagang sumuko na lang talaga eh. Pero gustong-gusto ko po yung pantalon na yun dahil patotoo yun. Na habang nagsishare ka ng Word of God, dinudukutan ka. Talagang nilalaslasan ka. Pero hindi tayo nagpa-discourage, kundi naging inspirasyon pa natin yun kay Lord. Amen? So, street preaching, bus, LRT, sa jeep, pila ng tricycle, nagawa na po natin yan. Sa barko, no, sa super ferry, nakapag-preach na tayo dyan. Sa eroplano, nakapag-pray na tayo. No, yan po yung pag-i-evangelize. May mga kasama kong kapatiran dito, naga-house to house po kami. Di ba? Bahay-bahay, iniisa-isa yan. House to house, naranasan nyo yan. Ano pa po? Medical dental mission, community service, naalala nyo? Nagwawalis pa tayo dito sa Barangay 5 para ipahayag lang yung liwanag, yung kabutihan ng Diyos na meron po tayo. May mga concert po na ginagawa for evangelism, concert. Lalo-lalo na kayo, magagaling kayo sa music at may gamit kayo, mag-concert kayo. Naku, napakaganda yan. Minsan nakapag-concert po kami ni Ate Chris sa church namin sa Pasay. May ticket, merong advertisement, concert. Ay talagang ang daming umattend dun sa concert na yon. Hallelujah. Ang daming tumanggap sa Panginoon. Dramatic evangelism. May mga kasama po tayo na nagko-costume po sila ng bakla, nagwiwig, nagmi-makeup, nagli-lipstick, tapos magpipreach sa madaming tao. At ikukwento nila yung kalungkutan ng buhay ng pagiging bakla.
Amen po? Ikukwento nila lahat ng hirap, lahat ng pasakit. Hanggang unti-unti nilang huhubarin yun at sasabihin nila na naranasan ko pagmamahal ng Diyos at na-realize ko na ang pagmamahal ng Diyos ay totoo at sapat. Sapat ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Ang dami pong tumatanggap dyan. Baka kayo po ay artistahin. Sino po artistahin dito? Pwede nyo pong gawin yan. Yung isa pong form ng pag-i-evangelize, yung pagmamigrate. Pagmamigrate. Meron po akong nakausap na 3 silang mag-aasawa mula sa malaking church, nag-migrate sila sa isang probinsya, sa isang lugar, doon po sila nanirahan, doon po nagtrabaho, at itong 3 couples na yon, doon sila nag-form ng Bible study ngayon, malaking church na sila. In-apply po namin yan ni Ate Chris mula po sa Taytay, mula sa Paranaque. Pinili po namin tumira dito sa Silang. Nag-migrate kami para magbuo ng gawain ng Panginoon. Amen. Amen. So yan lang po yung mga sample. Marami pa po yan. At marami pang ibibigay at na madidiscover po tayo. God will give you a burden, kapatid. God will give you a burden for a specific person, for a specific group of people. May ilalagay sa iyo ang Diyos. Maniwala ka. Baka diyan ka pa magkaroon ng love life. Totoo po yan. Sino pong walang love life? Ay, pag nag-evangelize ka, hindi naman po evanggeligaw po, wag niyo po akong mami-misinterpret. Meron po akong kaibigan, yung burden po niya, ipag-pray yung mga inaalihan ng masamang spirito. Nagpe-pray naman siya sa mga bata, matanda, pero iba yung energy niya. Iba yung compassion niya. Pag may narinig siyang inaalihan, sasabihin mo pa lang sa kanya, Brad, kapatid, meron inaalihan doon. Hindi ka pa tapos, talaga, punta natin. Laging ganun yun. Kala mo, talaga yun ang burden niya. Alam mo kung sino na pangasawa niya? Yung isang pinag-pray niya na dating inaalihan. Yun po yung naging misis niya. Totoo po yun. Kasi may burden siya at na-minister niya. Hindi natin alam eh. Ang isa lang punto, God will provide. Ano man ang kailangan mo, ano man ang need mo, kapag humayo ka, sasamahan ka ng Diyos, ibe-bless ka ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. So, how to evangelize? Bigyan lang po kita ng kaunting practical na bagay na hakbang para gawin natin ito. Pakisabi po, indoor crusade. Pag sinabing indoor crusade, ito na po yung mga crusade na ginagawa sa loob ng church o minsan sa labas ng church sa isang indoor na lugar. So doon na po yung mga crusade. Katulad po yung kaibigan kong pastor sa Novaliches, pag nagko-crusade po sila, laging sa labas, tapos may baptistry na. Kapag nagpatanggap sila sa Panginoon, diretso baptism na yon. Kaya umuwi yung mga tao, basa. Kaya matitindi yun. Matitindi. Ngayon, ang ginagawa nila, ang crusade lagi sa church o kaya sa bahay ng isang kapatiran, may malaking bahay, may malaking lugar, doon na sila nagko-crusade. Indoor crusade. Sobrang powerful yan. Kasi nandyan yung mga matitinding patotoo. Simple lang ang message sa evangelism. Pagmamahal ng Diyos, pagpapatawad ng Diyos, pagtanggap sa Panginoon, pagsisisi, pagbabalik loob. Yan lang po yung content ng evangelism. Amen? So, indoor crusade. Meron pong tinatawag din po na small group. Small group. Maraming tawag sa small group, pero small group pa rin yan. Tinatawag na cell group, care group, sama group. May maliit kang grupo na ipo-form. Pwede mong i-form sa bahay nyo, sa company nyo, sa office nyo, sa school. Sino pong mga estudyante, mga nag-aaral pa, magbuo kayo ng small group. Paano ginagawa yan? Maghanap ka lang ng Christian. Maghanap ka muna ng kapwa Kristiyano mo, sabihin mo, buo tayo ng grupo. Buo tayo ng Christian group. And from there, makikita mo, pinalalakihan ng Panginoon.
Amen. Nung nag-aaral po kami sa CEU, tapos lumipat din po ako sa Olivares College, yung dalawang school na yan na dinaanan ko, nakagawa po kami ng small group. Napakadali niya kasi ang dami nating kakampi, ang dami nating kapwa Kristiyano na naghahanap ng ka-fellowship. Pag sinabi mo, Christian ka, buo tayong grupo ha. At kapag nakabuo kayo ng grupo, madali na magyaya ng mga non-Christians. I-guide namin kayo pag i-try nyo po gawin yan. Sa office, sa trabaho, gawa po kayo. Small group. Kahit nga kung may malaki kayong pamilya, buo kayo. Tapos pag nakagawa kayo ng gawain, saka kayo magyaya ng mga unbelievers. Makaka-evangelize po tayo. Amen. Pang-ilan na ba yan? Next, pakisabi po, personal evangelism. Pag personal evangelism, mas ina-advise namin by twos. May kasama ka, may ka-prayer ka. Meron pong dati kaming kakilala na sinasabihan namin siya na dapat may kasama ka. Ang burden niya kasi sa bypass, yung mga sumasayaw doon sa bypass. Sabi namin, dapat pang magpunta ka dyan, may kasama ka. Dahil delikado ka kasi yung mga pupuntahan mo ay sanlibutan yan. So gusto niya doon sa mga bar, sa mga club, doon yung burden niya. Kaya ang sabi ko sa kanya, hindi pwedeng mag-isa ka. Lalaki ka eh. Amen po. By twos. Biblical po yan, by twos. Nasa Mark 6:7, yung 12 disciples nung pinahayo sila ng Panginoon by twos. Body-body. Yung 72 disciples sa Luke 10:1, pinahayo sila ni Lord by twos. Pwede kayong mag-asawa. Sino mga mag-asawa? Evangelize kayo. Humayo kayong mag-asawa. Pwede kayong BFF, ano ba tawag doon? Best friend forever. Huwag kayo puro mall ng mall. Napagod lang kayo, nangalay lang yung mga paan nyo, nanakit lang yung mga mata ninyo kaka-window shopping. Sayang naman. Sayang naman. Kung pupunta kayo sa mall, magdala kayo ng gospel tracts, magdala po kayo ng leaflets, mag-share kayo ng Word of God. Amen? Amen? Yayain mo yung kaibigan mo, yayain mo yung kaklase mo, mag-evangelize tayo. Saan? Sa mall. Siyempre sa mall. Amen? Nandyan ang mga tao. No, wag niyo nang puntahan yung medyo hindi kaya ng powers natin. Yung kakilala ko po, sa Sabungan nagpunta. Muntik siyang mabugbog. Tiniming niya, yung may trompa pa siya eh. Yung tawag na bibitawan na yung manok. Parang doon siya sa taas oh. Mga magulang, mga kapatid, baba ka dyan! Baba siya. Wag nyo nang puntahan yun. Wag na. Hindi natin kaya yun. Amen po. Pero kung kaya ng lakas ng loob nyo, sige, bahala kayo. Pero hindi ko kayo ina-advise doon. Amen. Amen. Hindi ko po kayo ina-advise doon bilang pastor nyo. Mas maganda yung kaya natin, kaya ng powers natin, kaya ng loob natin sa mall, sa Jollibee, sa McDonald's. Pwede ka mag-share dyan ng Word of God. Amen. Magbigay ka ng leaflets. Ako po, ginagawa ko, calling card lang. Hello, sir, ma'am, can I give you my calling card? Okay. Ganun lang eh. Pwede ba ako mag-promote ng YouTube channel ko? YouTube. Alam na kung anong YouTube eh. Hindi, ang content niyan, prayers, Word of God, words of encouragement. So, nagiging way na yun para mai-open natin siya sa gospel. Amen? Amen? So, evangelize tayo. Mag-share tayo ng Word of God. Alam niyo po, yung church na nag-i-evangelize, maalab, healthy, strong. Totoo po yun. Maghanap ka ng church na tutulog-tulog, tatamlay-tamlay,
Maghanap ka ng church na para ang daming problema, makikita mo yung reason. Mapusyaw. Hindi maalab mag-evangelize. Kasi nakatuon sa mga sarili, pag nakatuon sa sarili, magkakasawaan Para bang, lagi naman hindi nagbibigay yan, hindi naman nagko-contribute. Nakatuon sa sarili, nakatuon sa tao. Pero kapag nakatuon tayo sa mission, sa evangelism, bigyan ko kayo ng halimbawa. Nakakita na po ba kayo ng mag-asawa na lagi nag-aaway? Meron yan, di ba? Mag-asawa lagi nag-aaway. Alam mo kung paano natitigil yung pag-aaway ng mag-asawa? Kapag nagkaanak na yan, dumami pa ang anak. Kapag yung mag-asawa, ang tuon, mga anak, paano ipoprovide yung pangangailangan nila? Paano, alam mo yon, hahanap ng pagkakakitaan, paano rarakit, nakakalimutan na ho nila mag-away. Kasi nakatuon sila sa pagre-raise up ng kanilang mga anak. Amen? Ganon din po sa church. Kapag ang church, nakatuon tayo sa isa't isa, makikita ko kahinaan nyo, makikita nyo mga kahinaan ko. No. Pero kapag nakatuon tayo, paano tayo makakatulong? Paano tayo magiging solusyon? Paano tayo magko-contribute sa community? Paano tayo magiging pagpapala? Paano tayo magliligtas sa mga tao? Wow, ang saya. Kanina sa Taytay, merong baby po doon. May bagong baby doon, 1 month old. No, kamukha ni Den. Sabi nga ni Ate Chris, Den liit. Pero ang saya ng mga tao, ang saya ng mag-asawa, ang saya ng buong church kasi may baby. Sino po naniniwala pag may bagong bata, may baby, napakasaya. Masaya po. Amen? Amen? Ganon din po sa church. Pag may mga taong naaakay sa Diyos, ang saya po natin. Pakisabi nga sa katabi mo, masaya ako nandito ka. Sana magpatuloy ka, magpatuloy ka sa Panginoon. Napakasaya namin nandito ka. Palakpakan po natin ang Panginoon. Next is friendship evangelism. Ang friendship evangelism, napaka-practical nito. Gradual, dahan-dahan, slowly but surely. Sa friendship evangelism, kinakaibigan mo yung mga tao. Pinapakisamahan mo siya. Pag birthday niya, nandun ka. Kapag may problema siya, nandun ka. Minsan sa friendship evangelism, magbibigay ka ng time. Unti mo, bulsa mo, gagamitin mo. Kailangan po yan. May mga kapatiran tayo, nagtatayo ng company, tapos yung mga tao na magtatrabaho doon, ini-evangelize nila. May mga kapatiran tayo na nag-i-spend talaga ng malaking pera para lang makapag-evangelize. Tinanong ko sila, bakit kayo gumagastos? Ang laki-laki ng ginagastos nyo. Bakit ang laki ng ginagastos nyo sa mission? Alam mo, sabi sa akin, Pastor, una, galing kay Lord yan. Pangalawa, kaya binigay ni Lord yan para maraming maligtas. Kasi sa Judgment Day, pananagutan namin sila. Sasabihin ni Lord, pinayaman ko kayo, binigyan ko kayo ng maraming pera, pero inubos nyo sa inyo lang. Kaya sabi nila sa akin, hanggat pinagpapala kami ng Diyos, gagamitin namin yung kapirang ito para sa Panginoon. Sino dito pag pinayaman ng Diyos, gagamitin yan para sa Diyos? Amen. Mukhang mahina. Sino ho dito, pag pinayaman ng Panginoon, gagamitin niya for mission? Amen. Hallelujah. Ang lakas. Sana dumating yung time na, Pastor, ito po ang 5,000, ito po ang 10,000. Gamitin niyo po para mag-akay ng tao. Napakadali lang niya, mga kapatid. Amen. Bumili ka lang ng kilo-kilong bigas, grocery. Naku, puntahan niya mga tao. Tatanggapin nila yung pagpapala at ang nagpapala. Hallelujah. Amen. Pakisabi sa katabi mo, payayamanin ka talaga ni Lord. Pasasaganahin ka ng Diyos para magamit sa gospel, proclamation, sa mission, crusade, evangelism.
Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung iba naman po, pakisabi po, power encounter. Power encounter. Yung power encounter, ito yung walang pinansyal. Pwede pala yung walang pinansyal. Pero may power. Amen? Huwag mo sabihin na, ay, hindi pa ako mayaman ngayon eh. Itry mo to. Itry mo. Power encounter in mission. Paano po ito? Maganap ka yung matitindi yung sakit, matitinding karamdaman. Ipatong mo yung kamay mo. At sa pangalan ni Jesus, pag-pray mo sila, pagagalingin sila ng Diyos. Ang sabi ng tatay ko nung batang pastor pa ako, isang tao lang na lumpo, Pastor Leo, ang mapag-pray mo at mapalakad sa Panginoon. Grabe hatak niyan. Grabe hahatak yan. Sabi ko, paano yun? Siyempre, mabibless yung pamilya nun, mga kamag-anak, na itong dating lumpo ngayon ay nagpupuri sa Diyos. Amen. Pakihawakan yung kamay ng katabi mo. Gagamitin ng Diyos yan, mga kamay na yan. Magpapatong ng kamay sa mga matitinding sakit, matitinding sakit. At pagagalingin sila ng Diyos. Meron po kaming kasamang kabataan, sumubok niya, nagulat siya. Nag-pray po siya sa isang crippled, sa isang lumpo, na mahabang panahon na hindi lumalakad. Naghingi lang po siya ng oil. May oil po ba kayo? Pagpe-pray ko po si tatay. Alam niyo po, ino-observe siya ng buong pamilya. Tapos hinawakan niya yung mga paa ni tatay, yung binti, yung hita, paa. At pinag-pray niya po ito sa pangalan ng Panginoon. After niya po ipag-pray, lumakad po yung dating hindi nakakalakad. Pinalakad ng Panginoon yung lumpo. Yung dating nasa wheelchair, ngayon binangon po ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. He is not a pastor. He is not a preacher of the word. Isa lang po siya sa mga ordinaryong kabataan. Kaya, tingnan mo ako sa mata. Huwag mong i-underestimate yung power ng Panginoon sa pangangaral ng salita ng Diyos. Gagamitin ka ng Panginoon. Amen! Amen! Pastor, gusto ko yung mga inaalihan Yan yung parang type ko ipag-pray. Well, bahala ka kung gusto mo yan, Brother Ronnie. Nasa iyan. Pero ang payo ko lang, kapag pinagpe-pray nyo po yung mga inaalihan, huwag po kayo pipikit. Huwag po kayo pipikit. Kasi po, nung minsan, may kasama po ako, nakapikit po siya, naglilihan siya sa inaalihan, tapos ang ginawa ng inaalihan, nilihans din siya. Buti nga, hindi pa uso noon ang social media. Kasi kung uso po, trending po yun. Biruin mo, pinagpe-pray niya inaalihan, tapos siya pinatungan ng kamay na inaalihan. Hallelujah. Practically, huwag ka talagang pipikit kasi nananakit po yan. Amen? Nananakit yan at gagawa ka ng hindi maganda. Amen? Actually, hindi hinahawakan yan. Tinataboy po yan. Praktisan mo yung katabi mo. Sabi mo, sa pangalan ni Jesus, ano mang masamang spirito na taglay mo ngayon, at the count of 3, lumabas ka sa kanyang katawan. 1, 2, 3, come out in the name of Jesus. Be free. Amen. Totoo po yun. Hindi kailangan mahaba. Kailangan lang may authority, may power, may faith. Hindi kailangan umiyak. Huwag kang iiyak pag pinagpe-pray mo yung inaalihan. Hindi po kinakailangan. Hindi ka pipikit. Authority lang. At lalayas po yan sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Power encounter po yan. And then last, social media evangelism. May TikTok ka, gamitin mo yan sa mission. May Reels ka, gamitin mo yan sa mission. May kabataan akong na-meet, kabataan from other church, yung Facebook niya, ang ganda ng laman. Puro words of God, words of encouragement, mga video, may mga patutuo na kapag tinignan mo, nakaka-bless, nakaka-encourage. Sana maraming kabataan ang tumulad pa sa kanya. Hindi yung sayaw ng sayaw sa TikTok, kembot ng kembot sa TikTok. Wag! Kasi sa Judgment Day, baka
i-review sa'yo ng Panginoon yan. Anak, anong ginawa mo nung nasa lupa ka? Lord, grabe ang followers ko. Ito nga anak, reviewin natin yung TikTok mo. Kending ka ng kending dito, anak. Gamitin mo sana, anak, itong TikTok mo sa gospel proclamation. Amen. Amen. Gamitin mo yung reels mo. Gamitin mo yung channel na meron ka para mag-encourage sa mga tao. Darating ang panahon, may magsasabi sa'yo, Kuya, ate, salamat napanood kita. Kasi magpapakamatay na sana ako eh. Pero sabi ko, Lord, isang chance na lang, may marinig ako na mabuting bagay. Tapos sakto, nakita ka niya sa TikTok, nakita ka niya sa Reels, ginamit ka ng Diyos. Amen? Di ba napakaganda nun? Kuya, ate, salamat, bagsak na bagsak po ako. Pero nung nabasa ko yung post mo, nung na-encounter ko po yung nilagay mo sa Facebook mo, na-bless ako. Hawakan mo nga ng make pit yung katabi mo, na-bless ako sa iyo. Na-encourage ako sa iyo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. And as we end, ano po ba ang motivation po natin sa pag-i-evangelize? Bakit po ba natin ito ginagawa? Bakit po ba tayo nagyayaya? Bakit po tayo nag-i-encourage sa mga tao? Simple lang po yung motivation natin. Ang motivation po natin, hindi po numbers. Hindi po numbers. Hindi tayo nag-evangelize dahil gusto natin dumami tayo. Hindi ganon. Yung bishop po natin, araw-araw po, nagpipreach po yun sa kalsada, nagpipreach sa bilangguan. Minsan, pinagtatawanan na nga siya ng ibang pastor kasi halos ubos na oras ubos oras na. Kung saan-saan nagpipreach ng bilangguan, mga palengke, na wala naman siyang nakukuha. Kasi ang katwiran ng iba, pag nag-evangelize ka, dapat maging member mo. Pag naging member mo, income yan. Pero yung conviction po ng pinaka-bishop natin, hindi tayo nagpipreach for income. Hindi po tayo nagpipreach for numbers. Kaya tayo nagpipreach dahil mahal natin ang Panginoon. Mahal natin yung mga tao. Kaya sabi ng pinaka-bishop natin, ano ngayon kung hindi namin maging member sila? Ano ngayon kung hindi sila mag-attend sa church namin? Ang mahalaga, nakilala nila ang Panginoon. Nakilala nila ang Panginoon. May malaking pamilya po tayo na nasharean dyan sa Lalaan Second. Alam niyo po, hindi man po sila nag-a-attend dito, pero tayo po nag-plant ng Word of God. Kahapon po, kinasal po namin yung isa sa kanila. At ang report sa akin, Pastor, yung buo naming angkan na tinaniman mo ng Word of God, kayo po ang nagtanim ng Word of God. Ngayon po, nag-church po kami, walking distance na lang po sa amin. At sila po ay nagpapasalamat sa Diyos. Amen. Bakit po tayo nag-evangelize? Hindi po for numbers. May mga tao po, numbers dapat 12, dapat 24. Ilan na na-evangelize mo? 1, 2, 4. Ikaw, 3, 4, 8. Ayaw natin tignan yung tao na numbers. Nakukuha nyo? Kasi pag numbers yung tingin mo sa tao, bumababa yung quality. Ang tingin natin sa tao, persona yan. May damdamin yan. Nangangailangan yan. Anak yan ng Diyos. At hindi mo siya pwedeng ikahon sa numbers. Ano motivation natin? Number 1 is gratitude. Yan po unang-una. Sino po nagpapasalamat sa Diyos na siya ay nakakilala sa Panginoon? Niligtas ka ng Panginoon. Yun po, gratitude. Pangalawa po, ano pa yung pangalawa? Accountability. May pananagutan tayo sa Panginoon, kaya tayo nag-i-evangelize. Pwede po ba, pag birthday natin, gamitin natin yan para makapag-evangelize tayo? Tingnan niyo po ang tao, kailan ba siya nagpupunta? Kapag kasal, at kapag tayo namatay na para sa buro, lamay. Pero may isang paraan pa para mayaya natin sila. Pag birthday po natin. Pag birthday po natin. Pwede po ba na pag birthday nyo, celebrate nyo dito kahit tapos na. Mayaya lang po natin yung ating mga kaibigan. Isipin nyo, nag-birthday ka, gumastos ka ng malaki sa labas,
Nagpakain ka ng maraming tao. Tapos na, wala na. Amen po. Pero iba kapag pinakain mo salita ng Diyos. Iba pag pinakain mo sa Kanya ang tinapay ng buhay, ang tubig ng buhay, si Jesus Christ. Sigurado, makakasama mo yun sa kaharian po ng Diyos. Amen. Sino dito gusto po niyang ibigay yung birthday niya para sa Panginoon? Huwag po kayong matakot kahit wala kayong handa. Paghahanda namin kayo. Paghahanda namin kayo. Amen. Mayaya mo lang yung asawa mo, kaibigan mo, mga anak mo, mga kamag-anak mo, sabi mo, birthday ko, punta naman kayo sa church. Pagpipray ako din ni pastor. Amen. Gamitin po natin yon. Ang dami na nating birthday. Gumastos lang tayo, napagod lang tayo. Pero gamitin natin yan ngayon para sa Panginoon. Ano pa po sunod? Gratitude, accountability, compassion. Kaya ho natin itong ginagawa. Grabing compassion. Compassion. Tayo po ngayon ay umawit sa Panginoon. Tapos na